Okay, good morning guys. Isang maulan na umaga pero ang ganda ng setup ko kanina. Nagising ako kanina around 6 a.m. to 7 a.m. So yun. May nakita akong setup kanina pero di-discuss ko yan dun sa video. So andos lang tayo na another 1 unit. Additional 1 unit, securing 1 unit. Bali guys, ang ginawa ko dito, nag-move ako ng trailing stop to secure my profit. So tignan natin kung hanggang saan yung ayun, so 100 positive. Sooner or later guys, ano na to, tatamaan na siya. Yan natin. Ang ganda ng setup ko dito eh. Buti nga nakita ko kaagad yun prior ako nag-buy position. Nakapag-close na rin ako ng may ipit nga ako kagabi. May ipit ako na position pero yun, binigyan tayo ng market ng maganda-gandang position. Sa 5 minutes ko to bali nakita. Mabata yung 5 minutes. Saan na ba? Naligaw na ako. Ayan. Ito tayo. Ito yung potential na kanina. Oras ba yun? Mukhang ito yung area na yun. Ito. Ito yung nakita ako guys. Yung M pattern turn into W pattern. Para sa akin itong pattern na to, W pattern to. Ito naging base ko dyan nung una, hindi ko lang plinatan kasi nga sobrang antok ko pa. Ito naging base ko dyan kanina. Yan, dito ko kinuha yung W pattern. Yan. Minsan kasi may W pattern na hindi talaga gano'ng nabubuo eh. Sobrang antok ko kanina, hindi na ako nag-plot kanina. Ayan. Ang date ngayon, August 31. August 31. Yan, ito naging basis ko kanina for may W pattern. Kasi nung na-break niya to, breakout
nag-wait ako ng pullback sa area na to, which is ito pullback niya dito sa area na to, itong 0.618. Kaso hindi ko yan naanuhan talaga, nagantay pa ako ng additional. Nakapasok ako around na sa ano na medyo may kataasan na, pero dahil nga nakikita ko sa MACD tumataas yung kasi pataas na rin yung ano sa MACD. Tapos nakita ko sa volume pataas na, nakapag entry ako around 500 something. Nakapag entry ako dito sa itong area na to. Dito na bali sa may TP area, kasi nung hindi ko na to naabutan pumunta na siya dito second TP. Wait pa ako ng another pullback, naka-entry ako around this area na, yung 57 something. Diyan ako naka-entry na ng long position, then naglagay ako ng SL ko dito nung una. So yun, nag-materialize naman sa matyagang pag-aantay. So yun siya. Kaya ngayon profit ako ngayon umaga. Sinecure ko na yung dapat i-secure in case ayan, bubulusok pa to pataas guys, mataas pa yung buying pressure. So may secure na tayo dyan guys na 12 USD. Ito yung current stats ko, negative 11 ako from may backtesting ng additional strategy. Tsaka may confirmation pa pala ako dun guys, yung na diniscuss ni coach regarding dun sa Golden Cross. Yan, ito. Bago pa mangyari yung dito. Kasi dito may anticipation na ako dito na mangyari. Dito yung area na yun kanina na ako nag-entry. Ito gagawin kong crosser guys. Dito ako nag-entry nun sa area na to ayan yung nakikita nyo naman yun dito sa screen ito may arrow dyan ako nag-buy position kanina. Tapos dito ako naglagay ng stop loss ko, then na-move ko lang yan nung kanina lang din pag-gising ko ng mga araw. So yun yung mga naging confluence ko, kasi na-anticipate ko na dito sa part na to na mangyayari siya yung Golden Cross. Eto na yung Golden Cross guys, yung tinuro ni coach reps natin regarding dun sa kasi gumawa ako ng sarili kong setup para magamit ko ng maayos sa scalping ko si moving average na 250 moving average. Yan yung new setup ko ngayon. Maganda naman ang kinalabasan, which is naging tama din yung yung price prediction ko, kasi nga naka-confirm ko dito sa area ng MACD pa lang nung time na etong area na to, andito pa lang ako nun kasi yung time na to yung mga ganito kasi movement ito na yung possible na magte-turn na ulit si Bitcoin into upside movement. Itong area na yan, dito ako pumasok na dito ko nakita yung candle na yan sa area na to bago siya pumutok talaga.
So yun. Pero dito dito parang alam ko dito sa area nito naka-entry na ako eh. Kaya ako naglagay ng stop loss na. Alam ko somewhere dito sa area nito. Tapos nung nakita ko nga itong part na to, sabi ko magpa-pump to. Na-anticipate ko na magpa-pump yun kasi nga based din sa ano dito sa ano ng histogram. Ito guys, ano ko lang to, tips ko lang to. Experience ko na rin kasi to eh. Marami ko na ng beses na observe to. Pag itong ayaw lumapit. Itong ano guys, itong red, sabi natin yung red na yan. 'Di ba galing yung ayun yung parang volume sa baba ni histogram kay MACD. Yung volume sa baba yun yung mga candle, red candle. Pansin nyo ba do sa price action? Tapos dito sa may MACD histogram, yung volume yung sa baba na red din. So 'di ba parehas siya. So pag ganyan ang nangyayari sa experience ko, pag nag-turn into puti, yun yung green candle eh. Possible reversal signal siya. So matatapos na yung downward signal niya. So mag-turn na into upside hanggang sa yan na. Ayan. Ayan ang pinaka-pump. Tapos dito na na-confirm yun sa susunod niya yung MACD crossover niya. Sabay nagtuloy-tuloy na mag-pump. At nangyari na. So ganun lang siya tinitignan. Based na lang din sa experience. Na ganun ko na lang siya nababasa ngayon. Madali na lang din para sa akin. So yun, keep ano lang guys, continue learning. Kung may mga tanong kayo guys, gagawa natin ng paraan para masagot yun na simple way. So yun na muna tayo sa ngayon.